May mga video na po tayo ng ating cheese bread recipe na syempre niluto po natin yun sa ating oven. Kaya to this video ay gagawa po tayo nito para po ito sa walang mga oven. At yung technique po natin para po sa ating toppings or yung ating streusel. Kaya umpisahan na po natin. So dito, timplada lang po ito ng donut. 500 grams ng first class flour po yung gamit ko dito. Kayo pwede din kayong gumamit ng all-purpose flour. Yung mga ingredients at sukat po nito ay sundan nyo lang at ilagay din natin sa ating caption. At dahil bread improver user po ako, naglalagay po ako talaga dito ng bread improver. Kayo mga kung wala po kayong mga bread improver, huwag nyo na lang lagyan, okay lang yan. At para lalong lumambot at masarap yung ating cheese bread sa ating dough ay naglagay po tayo dito ng powdered milk at evaporated milk. At kailangan po natunawin muna natin yung ating asukal at asin bago po natin ito basain ng unti-unti yung ating harina para hindi naman magaspang yung ating dough. Dito ay pinaghalo ko lang po yung aking margarine at yung shortening. Kayo mga ay pwede naman na margarine lahat at pwede naman na shortening lahat. At pwede talaga na yung gamitin ninyo dito ay yung butter. Sa mga palangga po natin na nagsisimula pa lamang na wala pa po kayong mga machine na pwedeng magpakinis ng ating dough, mga ay masahin nyo lang po ito ng mano-mano at kailangan po ay siguraduhin lang po ninyo na makinis talaga yung ating dough. At sa ating video ngayon, yung aking dough na ito ay pinadaan ko po ito sa aking dough roller machine at mga pinutol ko lang po ito sa 30 grams lamang. At kayo mga depende na po talaga yan sa inyo kung ilang gramo po ang gusto po ninyo na putol dito. Pwede kayong magdagdag, pwede ding magbawas ng gramo. At pagkatapos ko po itong putulin lahat, ay agad ko na po itong pinigura. At kailangan mga ay pigurahin lang po natin ito ng mahigpit, ng medyo pahaba. I-roll lang po natin ito at kailangan po ay ipantay lang po natin. At dito hindi po ako naglagay ng palaman or cheese dito sa loob, bali sa streusel na lang po ako mamaya babawi. Kayo mga ay pwede na lagyan po ninyo ito ng palaman or cheese sa loob, ay ako hindi na po. At yung ating plancha dito na paglalagyan ay kailangan na banyahan lang po natin ng shortening or di kaya margarine at pwede din na magdas po tayo ng harina sa ating plancha para hindi naman dumikit yung ating dough. Mga paalsahin lang po natin yung ating dough ng 1 hanggang 3 oras bago po natin ito lutuin. At kailangan po ay huwag lang po nating masyadong paalsahin. Pag nag-double size na po yung ating dough na umalsya na siya ay pwede na po nating lutuin. Itong aking dough ay pinaalsa ko lang po ito ng 2 oras at 15 minutos bago ko po siya lutuin dito sa mainit po natin na mantika. Huwag lang masyadong malakas yung apoy ng ating kalan para hindi naman masunog yung ating donut at huwag din masyadong mahinang-mahina para hindi naman mamantikain yung loob ng ating donut. Kailangan po ay katamtaman lang po ang apoy ng ating kalan. Alalay lang po talaga tayo para maganda talaga yung luto ng ating donut para hindi din mangungulubot. At mga nang natapos po nating lutuin yung ating donut ay dito na po tayo sa ating streusel. So dito sa ating streusel ay kailangan po na lutuin lang po natin yung ating 2 cups na harina. Sa ating harina ay pwedeng gumamit ng first class flour, pwede din yung all-purpose flour, pwede din yung third class flour. At mga lutuin lang po natin ito ng sandali ha. Wag lang po talaga nating hintayin na ito'y mag-golden brown. Pag umamoy na po yung lutong harina ay okay na po yan. At pag medyo lumamig na po yung ating harina, ilagay na po natin dito yung ating asukal. Mga yung ating harina ay kailangan po na salain po natin. Kasi marami po yung bilog-bilog yung ating harina pag naluto. Ako kasi hindi ko po ito sinala kasi ay basa po yung aking strainer, ay tamad na po akong maghintay mag-dry. At ito po yung sabi ko sa inyo mga na dito na lang po ako maglagay ng cheese sa ating streusel. Naglagay po tayo dito ng grated cheese at kahit hindi na po ako dito maglagay ng powdered milk dito sa ating streusel ay masarap na po ito mga At mga ay kailangan po na ganituhin po natin para mag-will combine po yung ating margarine at saka yung ating harina. At kailangan po ay malinis lang po yung ating kamay kahit hindi po tayo dito nagsuot ng gloves. Ito naman po yung importante, ang malinis lang po yung ating kamay. At piga-pigain lang po talaga natin yan hanggang sa makuha po natin yung tamang consistency po ng ating streusel. Nakikita nyo yan mga yung mga maliit na mga bilog-bilog ng ating harina kasi ay hindi ko po sinala yung ating harina. Although na madurog lang po natin yan kasi piniga-piga
ga po natin, pero iba kasi na salain po natin yung ating harina para mapadali po natin yung ating paggawa, para mawala yung mga puti-puti. At ito lang po kapino yung crumbs po ng aking streusel. At ito na mga ga yung ating streusel, okay na po ito. At para dumikit dito yung ating ginawang streusel or yung ating toppings ay basain lang po natin ng condensed milk po yung ating donut. At pagkatapos ay ipalubog na po natin dito sa ating streusel o di ba mga ga, meron na po tayong tinatawag na cheese bread. Kahit wala itong cheese sa loob, pero may cheese naman ito sa ating streusel. At ito'y optional lang naman kung maglagay kayo dito kasi nag-cut lang po ako dito ng parchment paper para po sa paglalagyan po natin. Pwede na talaga tayong gumawa ng cheese bread kahit wala po tayong mga oven. At pwede talaga natin itong pagkakitaan. Nakagawa po pala tayo ng 34 pieces sa ating half kilo na harina. At ang bintahan ko po dito ay 7 pesos po. At kayo mga ga ay depende na ho yan sa inyo kung magkano ang inyong bintahan. Kasi po ay hindi naman tayo magkapareho ng costing kasi magkaiba yung mga presyo ng ating mga ingredients sa mga binibilhan po natin. Ang importante lang po, kayo'y mag-costing lang bago po kayo magbinta. At siyempre hindi talaga mawawala yung tikiman. Ito lang po yung na medyo na overcook yung titingnan po natin or yung ating kainin. Ayan na mga ga, sana po ay makagawa kayo nito sa ating recipe ngayon para din kayo ay kumita. Sana ay nagustuhan po ninyo yung ating video for today. Hanggang dito lang po. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!